Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Mga lugar sa Southern Cebu, gipaubos na sa signal number 2 tungod sa bagyong Basya. Cebu City Medical Center, ipatiwas na paghuman. 190 ka mga Pinoy nga nabiktima sa human trafficking sa Cambodia, nakauli na. Albuera Leyte Mayor Roland Kerwin Espinosa ug laing tulo mitahan sa NBI 7 nagatubang og kasong murder. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, mga lugar sa Southern Cebu gipailawom na sa signal number 2 tungod sa tropical storm Basyang. Nagpagawas na usab ang pag-asa og storm surge warning sa mga coastal areas sa Eastern ug Central Visayas. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Sa gipagawa sa pag-asa nga Tropical Cyclone Bulletin number 9 kaganihang alas 11 sa buntag, gipaubos na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang 11 ka mga lugar sa Southern Cebu tungod sa Tropical Storm Basyang. Kini mao ang lungsod sa Samboan, Malabuyok, Uslob, Ginatilan, Alegria, Dalaget, Bulhuon, Alcoy, Santander, Argao ug Badjan. Ug karong alas 2 sa hapon nalakip na usab ang lungsod sa Moalboal. Samtang ang nahabiling bahin sa Sugbo, gipaubos sa signal number 1. Kaganihang alas 11 sa buntag, ang Tropical Storm Basyang anaa pa sa kadagatan sa may eastern portion sa hinatuan Surigao del Sur. May dala kining hangin nga 65 km per hour o paghaguros nga 80 km per hour. Nipaspas usab ang gikusgo niini ngadto sa 25 km per hour. Karong gabi, gilauman kining maglandfall sa Surigao del Sur. Matod ni Ana Dumdum, ang weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga aduna usab sila'y nakitang kabag-uhan kaganihang buntag. Tungod kay human sa unang landfall, magpabilin paghihapon kini sa tropical storm category ug di pa kini mahimong tropical depression samtang magkaduol kini sa Central Visayas. And then so possibly ma-maintain niya ang tropical storm strength once na siya sa close diri sa Central Visayas. But most ma-affected is majority sa Bohol and ang southern portion sa Cebu and ang Negros Island region, especially sa may Negros Oriental. Napanglantawan usab sa Pag-asa nga posible kining maglandfall sa ikaduhang higayon sa Negros Oriental ug Mang Adlawa. Sigon pa ni Dumdum nga ugma sa gabi, masinati na sa Central Visayas ang kusog nga hangin ug uwan dala sa Tropical Storm Basyang. Apan karong adlaw pa lang posible na usab ang mga pag-uwan. Nagpagawas na usab ang Pag-asa og storm surge warning sa mga coastal areas sa Eastern ug Central Visayas. So within 48 hours, ang mga probinsya sa Cebu and Bohol, almost all the coastal areas is posibilita makasinati og maximum of 2 meters nga maximum wave height. So possible ang coastal inundation or coastal flooding. Once mo mas mapaduol pa ni si Basyang sa atong area. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Gobernador Pamela Baricuatro may potol siyang official visit sa China aron personal niya nga subayon ang kahimtang sa Sugbo sa mamahimong epekto sa bagyong Basyang. Samtang nangandam ng daan ang mga lokal nga kagamhanan sa maong tropical storm. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Tuyong gipotol ni Gobernador Pamela Baricuatro ang iyang official visit sa Fujian, China
aron subayon ang kahimtang karon sa lalawigan sa Sugbo. Ilabi na nga gisaka sa signal number 2 ang pipila ka bahin sa Southern Cebu ug signal number 1 usab sa nabiling mga lugar gumikan sa tropical storm Basyang. Matod sa poste bari 4 nga kumpiyansa unta siya sa nimong kapasidad sa Cebu PDRRMO human nagpakisayod sa pagpangandam pinagi sa video conference meeting. Apan di niya maantos ang nagpadayong official visit gumikan sa gidangatan sa lalawigan. Maong gipadayon na lang kini nito sa pipila ka mga board members nga iyang kuyog. Napabilin sa blue alert status ang entero probinsya maong subsub ng pagpangandam sa mga local government units nga maapektuhan sa bagyo. Gitahasan sa mga opisyal sa Moalboal ang mga sakop sa kapulisan o Coast Guard nga baga ng disaster team sa himong pag-evacuate sa mga residente. Samtang lakip sa gibantayan karon sa Talisay City Government ang mga landslide prone areas sama na lang sa Manipis Road. Tungod dini, sirad-an matagabi sa mga motorista ang Manipis Road aron kalikayan ang kadaot ngadto sa mga mang-agi nini sa higayong modahili ang yuta. Nagsabot usab ang Local Disaster Council sa Malabuyok nga tagan og dakong pagtagad kadto mga nanimuyo sa mga bahaon ug ubang landslide prone areas alang sa daling pagpamakwit. Samtang mupaingon sa Sugbo si Bari 4, personal nga gisubay ni Vice Gobernador Glenn Anthony Soco ang mga pagpangandam sa ubang LGUs alang sa pagresponde. Sa diri sa Bagatang Bahin nakita nato nga ang mga tao naginahinay na ug preparar sa umaabot nga bagyo. Hinaot nga dili lang gyud siya nga dako ug kadaot ang dalhon diri sa ato ang lalawigan. Samtang nakita sa Cebu PDRRMO nga wala nangumpiyansa ang tanang mga mayor sa dagan sa bagyo aron masiguro ang kaluwasan sa tanang mga residente. Yes. Nagkuhan na sila. They're ready. Sige na sa sila pre-disaster risk assessment nila. And the mayors are on the top of the situation. Nakaandam na usabang relief goods gikan sa Provincial Social Welfare and Development Office ug Cebu People's Action Center aron iapod ngadto sa mga namakwit. Gian Navarro, CCTN News. Siyudad sa Mandawi nangandam sa posibleng epekto sa bagyong Basyang. Kasamtangang gipailawom karon sa blue alert status ang siyudad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipahigayon ang pre-disaster risk assessment gipanguluhan sa Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Office. Gitambungan kini sa response cluster sa Dakbayan, naglakip sa Barangay DRM Focal Persons, City Health Office, City Social Welfare and Services, Traffic Enforcement Agency of Mandawi Conteam, Philippine National Police, Bureau of Fire and Protection ug Philippine Coast Guard. Gihisgutan ang preparasyon sa matag opisina ug ahensya pagpangandam sa posibleng epekto sa bagyong Basyang. Gipahinumduman usab ang mga Barangay DRM Focal sa pagpahigayon og rekorida hilabi na sa duol sa mga sapa ug dagat, pag-monitor, pag-assess sa ilang mga lugar ug pag-andam sa contingency plan sa matag barangay. Gihatagan usab ang barangay sa pagdesisyon kung gikinahanglan ba ang pagbakwit sa ilang lugar. Pero ato ang gibantayan ni is currently we're yellow man ta, so 50 to 100 meters of rain, millimeters of rain. Ang atong gitanaw ni so Baco orange na to 100 to 200 millimeters of rain. Mao na siya. Then ato sa gitanaw si Baco na naanyay si storm surge kay tungod sa hangin which is gingos pag-asa 1 to 2 meters. Ato lang sa gipa Naka-blue alert status ang Mandawi. Naka-standby ang mga personnel o kagamitan sa pagresponde kung adunay emerhensya. Kasamtangang gipaubos sa pag-asa sa signal number 1 ang Dakbayan, ingon man ang Central ug Northern Cebu. ato alas di lang kita mong kumpiyansa. Dahil mo na sila ato ang mga barangay DR focals ato mga barangay RTs mo na ilang tahas pag yun magbantay gyud noon para simbako lang yun na siya that's maka-evacuate. Giawhag usab ang mga residente nga mangandam mahimong alerto og dili mo kumpiyansa. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gipatiwas na sa lokal nga kagamhanan ang katukuran sa Cebu City Medical Center Building. Then matod ni Mayor Nestor Archibal nga padayunon ang pagtukod sa nahabilin niya nga andana karong Pebrero 12. Gipahibaw niya nga ang kontraktor nga Dakay Construction and Development Corporation alang sa pagpatiwas nini ubos sa Phase 5 sa kantidad nga 700
milyones ka pesos. Tungod niini naninguha ang mayor nga mahuman ang andana kutob sa 7th floor karong Nobyembre. Apan na panglantawan usab sa mayor nga dili una humanon ang pagtukod sa ikawalo hangtod sa ikanapo nga andana gumikan sa kadako na sa mamahimong gastuhan niini. Dugang 5 ka mga doktor ang gihire karon sa Mandawi City Health Office. Padayon usab ang paghatag og libreng tambal sa mga barangay health centers. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gibana-banang moabot na sa 20 ang doktor sa Mandawi City Health Office human makahire og dugang 5. Sila mibisita kang Mayor Tadeo Junki Uwano kuyog si City Health Officer Dr. Debra Maria Katulong. Ang mga field doctors ipakatap og magtuyok sa nagkadaiyang barangay sa syudad. Pag-replacement siguro ng duha na resign but at least na 5 last week, no? The other week ba to, and then sa City Health sila but i-deploy sila sa barangays. So part na sa priority sa mayor, if you know, di ba, yung priority niya is health man. Matud ni Malig-on nga lakip kini sa pagpalapad sa serbisyong medikal sa Dakbayan. Magpadayon usab ang paghatag og libreng tambal ngadto sa 20 city ka barangay. Miaging tuig mitagana og 25 milyones pesos ang syudad aron ihatag sa barangay health centers. Gawas pa kini sa 10 milyones pesos nga gihatag sa Philippine Charity Sweepstakes Office kon PCSO. Hopefully walay gap ba. Siyempre purchase man ko na, so mo nang ato i-project ka na sa siya mo manuhuman na dapat na replacement. Magpadayon to siya. Matud ni Malig-on nga nipahibaw usab ang City Hospital nga mo-hire og dugang nga nurses. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, 190 ka mga Pinoy nga nabiktima sa human trafficking sa Cambodia nakauli na. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan,
400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, for your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Gloria Sevilla, reyna sa pelikulang Binisaya. Gikan sa Bantayan Island, siya nagtungha sa University of the Visayas. Og nadiskubrihan ang iyang abilidad sa pag-arte, diha siya misalmot sa usa ka declamation contest. Wa magdugay, si Gloria Sevilla mo'y nag-unang leading lady sa pelikulang Binisaya. Mga pelikula sama sa Mga Anak in Town, Rosas Pandan, Mapait ang Balaod, Badli sa Kinabuhi, Gimingaw Ako, ug Matod Nila. Kanunay niyang leading man, mausab ang iyang kapika sa kinabuhi, si Matt Ranillo Jr. Apan si Matt Ranillo, sayong gibawian sa iyang kinabuhi. Dunod sa iyang kalapusan sa Cebuano movies, si Gloria Sevilla daling nagasuod sa Philippine movie industry. Niadtong 1969, siya napiling Best Actress sa FAMAS o sa 16th Asian Film Festival. Siya nagbini og usab sa laing iladong aktor nga si Amado Cortez, kinsa napiling Philippine Consul sa Estados Unidos. Si Amado Cortez, mitaliwan na usab pipila na katuig ang nakalabay. Hangtod karon, si Gloria Sevilla padayong aktibo sa industriya, dahil garbo ug dungog sa Subo. Gloria Sevilla, Garbo sa Subo. Subuano ni.
Balik sa ato mga balita, moabot sa 190 ka mga Pilipinong na biktima sa human trafficking sa Cambodia na kauli na sa Pilipinas. Matod sa Department of Immigration kung na migrant workers nga nakalingkawa sila sa scam operation suman na haylo sa illegal nga recruitment. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakauli na dinhi sa nasod ang moabot sa 190 ka mga Pilipinong biktima sa human trafficking gikan sa Cambodia. Matod sa Department of Migrant Workers nga nangabot dinhi sa nasod ang mga repatriates ganyang alas 4 sa kadlawon sa Ninoy Aquino International Airport sakay sa abyon gikan sa Philippine Airlines. Sumapa ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak nga anaunta sa 191 ang gikatakdang manguli dinhi sa nasod apan nagpabilin una sa Cambodia ang usa aron magpahiling sa mga doktor. Gibantayan ni Ambassador Flerida Ann Camille Mayo ug mga kaubanan ang kahimtang sa panglawas sa nabiling biktima. Nasayran nga ni paubos siya sa dialysis human nga nagkagrabe ang kahimtang siyang lawas sa wala pa siya na rescue sa mga otoridad. Gilangkuban sa 95 ka mga lalaki ug 95 ka mga babay ang nakalingkawas sa human trafficking gikan sa 6 ka mga dapit sa maong nasod. Tungod dinhi niabot na sa 877 ka mga Pilipino ang na-repatriate na gikan sa Cambodia sukad pa nitong 2022. Nakandam hinuon ang Action Fund sa DMW aron mataganog din nila ang tabang ang mga biktima sa illegal nga matag sa trabaho. Nasayran usab nga kadaghanan sa mga baguhay lang nakabalik dinhi sa nasod, mga biktima sa scam operations ug nahaylo sa illegal recruitment. Mamitambag ang DMW sa uban nga magmatngon sa gipangtanyag nga job opportunities ilabi na sa social media. Gian Navarro, CCTN News. Mga balaod alang sa cyber athletes nga edukasyon o digital competitiveness giduso. High-speed connectivity ug mas barato nga internet gikinahanglan nga pundasyon aron na magpabalik ang globally competitive sa mga cyber athletes dinhi sa nasod. Ang kasayuran ihatod ni Randy Gurion. Gihulagway nga mahinungdanon ang maong mga balaod taliwa sa kalampusan nga naangkon sa Aurora Gaming PH sa Mobile Legends Bangbang MLBB M7 World Championship. Gani pinaagi sa Senate Resolution number 276, giila ang makasaysayanong 4-0 sweep sa Aurora Gaming PH batok sa Altar Ego sa Indonesia. Nakadayeg si Senate Committee on Education ug Science and Technology Chair, Senador Bam Aquino sa sunod-sunod nga mapagpanguna sa Pilipinas sa international competition hinungdan sa paglunsad niini sa Integrated Development Plan alang sa esports ug teknolohiya. Our guests today follow in a long tradition of greatness while also serving as an inspiration to Filipino gamers and esports enthusiasts. Sa Aurora Gaming PH, kayo po ay patunay na ang dedikasyon, disiplina at pagtutulungan ay maaaring magbunga ng tagumpay sa pinakamataas na antas ng international competition. Gusto sa senador nga mahimong lehitimo ang esports aron usab mapalambo ang akademya ug karakter sa kabatan-unan. Gihangyo usab niini ang mga universidad nga mohatag og scholarship sa mga digital athletes sama sa mga varsity players sa traditional nga duwa sama sa basketball. Ug malakip ang esports isip permanent medal event sa palarong pambansa. Kinahanglan usab ang high-speed connectivity ug barato nga internet nga usa ka lig-ong pundasyon aron magpabiling globally competitive ang mga cyber athletes. Ang tagumpay po ng Aurora Gaming PH ay nagbibigay diin sa lakas, husay at global competitiveness ng mga Pilipinong esports athletes. Sa panalo pong ito, mas lalong pinatibay ang reputasyon ng Pilipinas bilang isa sa mga nauuna sa mundo pagdating sa esports. The support has to be there from government, from the private sector, from the citizens. We've had that experience, di ba? We supported our best athletes in the past like Manny Pacquiao, Efren Bata Reyes, Paeng Nepomuceno. Ito masasabi natin world champions talaga. Nasayran giila sa International Olympic Committee ang professional esports gaming ug giisip nga ang mga cyber athletes susama na sa mga traditional nga atleta. Randy Corion, CCTN News. Pipila ka mga opisyal sa Sugbo mihangop sa anti-ipal policy gikan sa Department of Interior and Local Government. Alang nila, kwarta sa katawhan ang gigamit sa managlahi nga mga proyekto.
Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Unang gihangop ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang anti-Apple policy nga gipatuman gikan sa Department of Interior and Local Government. Giilan niya ang direktiba gikan sa DILG diin hitid-an ang tanang mga opisyal sa pagbutang sa ilang pangalan, itsura ug ubang nalakip sa ilang branding ngadto sa tanang mga government-funded projects. Pinasubay among mando sa kasamtangang mga balaod alang sa public officials, regulations gikan sa Commission on Audit ug sa General Appropriations Act. Daan na niya kining gipatuman ngadto sa mga public projects, apil na ang mga sakyanang gipanag-iya sa syudad. Wala, because sa syudad sa Subo, wa man kita nag-practice og butang og mangangan sa atong mga projects or atong mga sakyanan. Wala gyud. So wa pagay na siya nagsulti, ato naman ang gihimo. Samtang gikalipay sa mga kadagkuan sa probinsya sa Sugbo ang maong lakang, matud ni Gobernador Pamela Baricuatro nga ilang sundo ng direktiba gikan ni Secretary John Vic Remulla kay dili niya habit nga magbutang sa iyang dagway ngadto sa mga proyekto. Giila usab ni Vice Gobernador Glenn Anthony Soco ang maong polisiya tungod kay gigamit man ang panudlanan sa lalawigan aron pagpatuman sa mga programa ilabi na nga may labot ang serbisyo publiko. Mo sa nang pasubraan and then you put your face there nga it would come out nga murag ikaw na nag-iya sa project, dili na sad maayo, no? Ipahinduman ni Secretary Remulla ang mga opisyal nga di gyud mahimong gamiton ang mga proyekto sa gobyerno aron i-promote ang ilang kaugalingon, ilabi na nga gisiguro sa kagamhanan nga serbisyo publiko lang ang mga proyekto inay nga magpahumot sa ilang mga dungog. Gian Navarro, CCTN News. Mihimo og courtesy visit ang bag-ong Regional Chief sa Highway Patrol Group 7 nga si Police Lieutenant Colonel Wildemar Tio sa mayor sa Dakbayan sa Karkar uban sa Regional Advisory Council niini. Matud ni Tio nga ang tuyo sa iyang courtesy call sa mga local government units sa probinsya dinhi sa Sugbo mao ang pagpalig-on sa suporta uban sa Highway Patrol Group ug sa kooperasyon. Dunay mga programa ang syudad sa Karkar alang sa pagpahapsay sa dagan sa trapiko sa syudad. Diin makatabang ang Highway Patrol Group niini. Lakip sa gibisita sa Highway Patrol Group 7 ang mayor sa Dakbayan sa Naga nga si Valdemar Cho. Muabot sa 675,000 pesos ang gibiling danyo sa sunog nga miigo kaganinang udto sa may sitio sa Grada Villa Gonzalo 1, Barangay Tihero ning Dakbayan sa Sugbo. Daling gitubag sa kabumbiruhan ang alarma sa sunog pipila ka minuto sa wa pa ang alas 2 sa udto. Matod sa Cebu City BFP nga mitumaw ang kayo gikan sa panimay nila ni Cathy Talio o ni Kailap kini sa mga silingang balay nga nihimo o mga hinimo lang sa mga light materials. Napaong hinuon kini ang takna mga alas 12:35 sa udto human nagtinabangay ang mga bombero gikan sa uban nga mga fire units. Padayon ang investigasyon sa kabomberohan kung unsa man ang hinungdan sa mao nga sunog. Mosunod, Albuera Leyte Mayor Roland Kerwin Espinosa ug laing tulo mitahan sa NBI 7 nagatubang og kasong murder. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Nangita ka ba og wellness consultation ug preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. Then your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule. There are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, makakatulong ito para mag-shrink yung mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services,
bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Karon kay ikaw day Hain ka na, pinangga ko, uhain ka. Awiton ko, patiun ko. Dihay Pinay namin yo og hapon. Hapon nga tigulang og hubakon. Sugod siya kay iya lang hokhokon. Og iya lang oto-otoon. Ay pas Sayawin day, surain day, surain day, surain day. This is our love. This is our community. Sing and rejoice. We are all a family. Praising the Lord. Jesus Christ, praise the Lord. And we are one. Loving when it comes to thee. Our heart is one with sharing happiness and understanding.
na late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na problema. Pag Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. Balik sa ato mga balita, mitahan ngadto sa National Bureau of Investigation 7 karong adlaw si Alvera Leyte Mayor Roland Kirwin Espinosa. Kini human nga miluwat og warrant of arrest ang Cebu City Regional Trial Court Branch 14 sa kasong murder batok ni Espinosa ug laing tulo pa ka mga akusado. Gisugyot ni Judge Merlo Pasco Bagano nga way piyansa alang sa opisyal sa Leyte. Gidumao na ni Vice Mayor Mariel Marinay ang lungsod isip acting mayor. Gihangyo ni Espinosa ang publiko nga iyampo siya alang sa tumang kaluwasan taliwa sa pagsurinder niya ngadto sa mga tinugyanan sa balaod. Gida si Espinosa og laing tulo ka mga akusado sa Cebu City Jail human gipaubos sa immediate commitment. Iampo na lang ninyo ako ang safety sa ako ang kinabuhi. Ang mga Alberanos o kinsa tong mga tao nga mga nagmahal kanako ug sa wala nagmahal. Iampo na lang ninyo ako ang pag-surrender nga walay mahitabo nga dautan. Nakalas ang siyam ka mga kawani sa LGU. Human nahulog sa pangpang ang gisakyang dump truck kagahapon sa may sitio Masintak, Barangay Kalamtukan, Bayawan City, Negros Oriental. Apil sa mga napalgang patay ang driver sa truck nga si Igbidio Arnaiz ug kuyog niya ang laing 8 ka mga trabahante sa Bayawan City LGU. Sa investigasyon sa Bayawan City Police Station nga samtang nagsubay sa dulhugon nga karsada ang dump truck na overshoot kini ug nahulog sa pangpang ug maabot ngadto sa sapa. Tungod sa maong insidente, nakaangkon og dakong kadaot ang mga sakay niini nga dali untang gida sa Kalambuyan Hospital apan gideklarar kini nga patay ng midangat sa tambalanan. Ang Bayawan PNP padayon pa sa ilang gihimong investigasyon labot sa maong nga aksidente sa kadalanan. 42 anyos nga lalaki nga usa ka financial analyst nga tagalungsod sa Liloan napalgang patay sa barangay Pahak, Dakbayan sa Lapu-Lapu kagabii. Nasayran nga ang biktima adunay mga samad pinusilan. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filierca.
Duguan og patay nang napalgan sa usa ka lalaki. Ang usa ka 42 anyos nga lalaki nga naghigda na sa karsada sa sitio Bukid-Bukid, Barangay Pahak, Lapu-Lapu City pasado alas 10 kagabi. Nasuta nga usa kini ka licensed customs broker apan nagtrabaho isip usa ka financial analyst sa usa ka kompanya sa Mactan Export Processing Zone ug tagalungsod sa Liloan. Matod ni Police Captain Edsel Petesio, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga base sa ilang investigasyon, aduna sila'y nadawat nga taho gikan sa usa ka lalaki nga samtang siya nagbisikleta, nakita niya ang maong biktima hinungdan nga nangayo siya og tabang sa kapulisan. Apan matod sa mga nagpuyo sa maong dapit, pasado alas 8 pa lang sa gabi, nakadungog na sila og buto apan wa nila panumbalinga ilabi na nga ngit-ngit ang naasoyng lugar. Sigon pa sa spokesperson nga ang biktima nakitaan og upat ka mga samad sa iyang lawas. Adunay upat ka samad, ma'am, pero di na to ma-determine kung kato nga samad upat ba gyud punto ka pinusilan, kung posible intro to entrance o exit. Dugang pa niya nga adunay nakakita sa mong insidente apan wa pa kini nila makuha og pamahayag. Ila pang gipaningkamutan nga ma-convince nila nga mo hatag yun og kuan ma'am lig-on nga testimonya. Nada ko na bata nga nakakita og nakadungog sa pagbuto, pero duha ra ka buto ang iya nadunggan, ma'am. Base usab sa ilang investigasyon, nakanaog na ang biktima sa iyang motorsiklo sa wa pa kini gipusil. Sa pagkakaroon, wa pa'y nakitang motibo ang LCPO o gipalawman pa nila ang investigasyon. Ilabi na nga ang biktima naka-work from home setup ug base sa gibutyag sa asawa sa biktima ngadto sa kapulisan nga wa kini nakaaway. Gikatingaladan pa sa asawa kung anong naabot kini sa Barangay Pahak. Wag siya idea daw about ana niya. In fact, at the time, ma'am, natawag siya sa iyang husband nga dili na siya pakuha kay murag naluoy siya since wala daw kunoy tulog pa ba ana. So ni hits na lang daw siya sa iyahang mga kauban. It so happen nga mao na balita nga iyang nadunggan. Apan gipadapli na sa kapulisan ang posibilidad nga tulis ang motibo tungod kay na-recover ra ang tanan gamit sa biktima. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mao kadtong naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes. Ako si Dennis Tabar. Hantod ugma ninigihapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayri 47. Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata,